Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Noong ika-11 ng Hunyo, 2025, isang mahalagang tagumpay sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang naabot ng opisyal na inilunsad ng hukbong dagat ng bansa ang BRP Raha Sulaiman PS-20 sa Hyundai Heavy Industries HHI Shipyard sa Ulsan, South Korea. Bilang pangunahing barko ng bagong Sulyan-class offshore patrol vessels, OPVs, ang Raha Sulaiman ay nagsisilbing makapangyarihang simbolo ng patuloy na pagsusumikap ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan nitong ipagtanggol ang karagatan, lalo na sa harap ng mga lumalalang hamon sa seguridad sa West Philippine Sea. Ang seremonya ng paglulunsad ay hindi lamang pagdiriwang ng isang barkong pandigma na papasok sa huling yugto ng konstruksyon, kundi isa ring patunay ng matibay na ugnayan sa depensa at industriya sa pagitan ng Pilipinas at Timog Korea. Ang BRP Raha Sulaiman ang una sa 6 na OPVs na batay sa disenyo ng HDP 220+, na iniutos sa ilalim ng kasunduang pinirmahan noong 2021 sa pagitan ng Department of National Defense, DND, at Hyundai Heavy Industries, na isa sa mga nangungunang tagagawa ng barko sa buong mundo. Inaasahan na ang mga barkong ito ay magpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat na magsagawa ng patrulyang pandagat, surveillance, interdiction, at humanitarian operations sa malawak at vulnerable archipelagic waters ng Pilipinas. Pagkatapos ng paglulunsad, ang BRP Raha Sulaiman ay sasailalim sa fitting out phase at malawakang sea trials sa pasilidad ng Hyundai Heavy Industries. Kabilang sa yugtong ito ang paglalagay ng mga mission system, sensor, communication equipment at sandata. Kasunod ng mga pagsusuri sa iba't ibang kondisyon ng karagatan, inaasahan ang formal na pagtanggap ng barko ng hukbong dagat sa huling bahagi ng 2025 o unang bahagi ng 2026, depende sa matagumpay na pagkumpleto ng mga aktibidad pagkatapos ng paglulunsad. Ang pangalan ng barko ay kinuha mula kay Raja Sulaiman, isang makasaysayang pinuno at isa sa huling katutubong pinunong Muslim ng Maynila na matapang na tumutol sa pananakop ng mga Kastila noong ika-16 na siglo. Sa pagbibigay ng kanyang pangalan sa barko, pinararangalan ng Navy ang isang pambansang bayani at ipinapahayag ang diwa ng katatagan at kasarinlan sa pagbabantay sa karagatang nasasakupan ng bansa. Ang Sulaiman-class OPVs ay batay sa disenyo ng HDP 220+, isang modernong plataporma para sa mga barkong pandagat na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon. May sukat na humigit kumulang 74 na metro ang haba at may displacement na 2,200 tonelada. Ang Raha Sulaiman ay idinisenyo upang epektibong gumalaw sa magulong dagat ng Pilipinas at tumugon sa mga misyon tulad ng EEZ Patrol, Anti-Piracy, Anti-Smuggling, Search and Rescue at limitadong labanan sa ibabaw ng dagat. Ang disenyo ng katawan at propulsion system nito ay nagbibigay daan sa matagalang operasyon sa karagatan, isang mahalagang katangian para sa bansang may isa sa pinakamahabang baybayin sa mundo. Isa sa mga kapansin-pansing tampok ng Raha Sulaiman ay ang sandata nito. Kinumpirma ng mga kamakailang video ang paglalagay ng Aselsan Smash 30mm Remote-Controlled Weapon System, RCWS, sa isang panig ng barko. Batay sa disenyo ng barko, malamang na may dalawang smash system ito, isa sa kaliwa, port side, at isa sa kanan, starboard side. Ang sistemang ito, na ginawa ng kumpanyang Turkish na Aselsan, ay isang matatag at kontroladong turret na may kakayahang tumugon sa mga banta tulad ng maliliit na bangka at drone. Maliban sa pangunahing sandata,
Inaasahang magkakaroon din ang barko ng light machine guns, posibilidad ng surface-to-surface missiles, at combat management system na mag-uugnay sa mga sensor at sandata para sa mahusay na situational awareness at response coordination. Mayroon din itong helipad sa hulihan para sa helicopter operations, gaya ng surveillance, vertical replenishment at search and rescue. Bukod dito, may mga RHIBs rigid-hulled inflatable boats ito para sa mabilis na pag-deploy ng mga boarding team. Ang paglulunsad ng Raha Sulaiman ay naganap sa panahon ng lumalalang hamon sa seguridad ng karagatan ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, kung saan paulit-ulit ang pagpasok ng mga dayuhang sasakyang dagat na sumusubok sa soberanya ng bansa. Ang pagdaragdag ng Sulaiman-class OPVs simula sa PS-20 ay isang mahalagang hakbang para tugunan ang mga ito. Kung ikukumpara sa mga luma at halos di-armadong mga barko ng Navy, ang mga bagong OPVs ay isang generational leap sa kakayahan. May kakayahan silang manatili sa dagat ng matagal, tumugon agad sa mga insidente, at makipag-operasyon sa mga eroplano, ground station, at iba pang barko. Hindi sila idinisenyo para sa matinding digmaan, kundi para sa seguridad sa dagat at pagpapatupad ng batas, tugma sa kasalukuyang estratehiya ng Pilipinas. Gayunman, dahil sa kakayahang ma-upgrade, maaring gamitin ang mga ito para sa mas advanced na tungkulin habang umuunlad ang sitwasyon sa seguridad. Kaya't ang Sulaiman-class OPVs ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi pamumuhunan para sa kinabukasan. Ipinapakita rin ng konstruksyon ng Raha Sulaiman sa South Korea ang lumalalim na kooperasyon sa depensa sa pagitan ng Maynila at Seoul. Naging mahalagang kaalyado na ng Pilipinas ang South Korea sa pagbibigay ng mga fighter jets tulad ng FA-50PH, amphibious vehicles, at ngayong mga OPV. Nakaugat ang kooperasyong ito sa magkaparehong demokratikong prinsipyo, pandaigdigang seguridad at ugnayang pang-ekonomiya. Ang Hyundai Heavy Industries ay pinatunayan bilang maaasahang katuwang sa modernisasyon ng Navy. Naghahatid ng mga barko sa oras, may kakayahang magbahagi ng teknolohiya at isama ang lokal na industriya. Suportado ng HHI ang mga pangkabuuan at pangmadaliang layunin ng depensang Pilipino. Ang tagumpay ng Raha Sulaiman at ng mga kapatid nitong barko ay maaaring magbukas ng pinto para sa mga susunod pang akwisisyon ng Navy tulad ng corvettes, frigates at maaaring pati submarines. Mga sistemang isinasama na ngayon sa binagong AFP Modernization Program, RAFPMP, sa ilalim ng Horizon 3.